Yang gito na nato niagi forgiveness pero drita naghuman sa ginatawag nga duha ka klase, two types of forgiveness para sa mga believers. Well, para sa pagpadayon review sa ta kadali sa asa ta nag-start, no? So sa atong nga pagsugod maga-pray ta, check sa atong kagalingon na na always in the sphere of God the Holy Spirit sa pagpasakop sa balang nga espiritu. uh, Tapos grow to be like Christ, no? O kung na something to confess if necessary, pag umanya na mo ang pagpasalamat sa Ginoo. Well, sige, mag-pray ta. Let's pray. Kasi mo bulan nga Amahan, we so grateful kay Ginoo sa pag-gather once again sa pagtuon sa imong mga pulong bisan Ginoo sa among mga personal studies of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mao nga sa amo karon nga pagtuon, we are praying sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa mga pamatuod Ginoo sa imong mga kamatuoran as our divine teacher, kay we are just an instrument Ginoo sa pag-relay o sa pag-communicate Ginoo sa imong mga pulong, o giving us spiritual IQ man o spiritual understanding nga Ginoo sa imo ginasalig ang tanan, not by our own intellect o whatsoever Ginoo, sa human viewpoint. Gani sa imong grasya, sa imong pamagi, sa imong ginaampo, sa imong ginasalig, sa gyapon pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay. So forgiveness, well, ang forgiveness mao ni siyang isa ka pamatuon nga asa nga naay ginatawag nga total pardon from God, no? Total pardon from God. So from God. So ang tanan nga actually nga ginahimo sa mga tao karon, halimbawa sa mga prayer, normally jud kapangayo permi na kapasayloan, di ba? Nga asa nga ang forgiveness mauna ang ginatawag nga gipasaylo na sang Amahan ang tanan nga mga sala tungod kay si Jesus Christ ang ibayad ni ana. Well, kung aton nga sorry. Ato ang itanawon nga sa pagtulunan, no? Ang tanan nga sala naton tuan na kan Jesus Christ tanan sa ibabaw sa cross. In other words, nga walay sala nga wa niya ginbayran sa ibabaw sa cross. Mao na nga dili isyu ang pangayo og pasaylo sa Ginoo o kon sa Dios nga Amahan. In other words, nga ang salvation is by faith lang, sa pagtuo lang din na kan Jesus Christ. Kung isa po dili po magtuo na po kita sanctification, dili po siya sulting nga mag-earn ka og good works to gain the approval of God, nga i-present mo sa Dios nga ang imong good works mao makasave sa imuha. No, dili. Kung dili nga dina lang pinaagi kan Jesus Christ, mao na nga ang pagtuo. Ang object of our faith mao pinaka-importante. So ang halimbawa ning Salmo 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. So kaning ginatawag nga as long nga ang east is from the west, but pasabot niya na unlimited na siya, wala na siya unmeasurable. Nga dili sa unlike sa north kag sa south nga ma-measure nimo, nga pag-abot nimo sa north, wala na, north yun na siya. No, pag-abot nimo sa south, south yun na siya. Pero sa east, pag-abot nimo sa o mag-adto ka sa west, ang pika sana east dayon eh. So unsa ang tuyok counterclockwise ang tuyok sa earth. Sa sabot ipasabot niya na. Now, kag nagtuon kita nga okay. Nagtuon kita nga naay duha ka klase sa ginatawag nga forgiveness. Na kumbaga pa in review o kung sa pamaagi nga sa pagkilala o sa pag-intindi kung unsa ang forgiveness. So duha ka klase ang forgiveness. Unsa kaning una? Judicial. Ang isa is experiential. Experientiality. Tama di ay. Experiential na forgiveness. Judicially,
Tanan nga tao were forgiven. Tanan. So tanaw nato na siya makita sa 1 John 2:2. 1 John chapter 2 verse 2. Amo na nga dili isyu ang ginatawag nga Father, pasaylo ako sa akong mga sala. Nadris pa jud kay Jesus Christ. No, dili. Tungod kay ang tanan, we're forgiven. So, kung sa English ni, makita naton diri ang word nga propitiation. Ambot kung sa Cebuano, Ilonggo ba, nga magasulti nga siya ang bayad sa atong mga sala. Kaya ang puno din nga propitiation, buti pasabot niya ani nga sa Godward side, ang God the Father was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. So si Jesus Christ nagbayad sang aton mga sala. Halimbawa karon gisulti niya din ni our sins, but pasabot apel si John which is a believer. Pero ang sins diri is in plural form. Kaya lang judicially tungod kay not but also for the sins of the whole world. Sa tuwa pa, bisan pa dili siya believer, unbeliever siya, ang iyang sins were forgiven sa pagbayad ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kaya dito man siya nagbayad, he was judged. Even though nga kana siya is unbeliever, meaning to say nga dili siya muto nga si Jesus Christ Dios og nibayad sa ato ang mga sala. But also for the sins of the whole world. But pasabot unbeliever siya. So judicially tanan nga tao ginbayra ni Jesus Christ ang mga sala sa tanan nga tao, wala jud exemption. Sa ato pa gikan sa kang Adan, kung tanon nato ang human history, gikan sa kang Adan hangtod to the last man, gibayra ni Jesus Christ ang tanan nga mga sala. Christ paid it all, no? Tanan nga mga sala. O gikan kang Adan, tapos kung kinsa man nga matawo sa ibabaw ulahing, the last man nga matawo sa ibabaw sa kalibutan or sa end of human history, ginbayra na ni Jesus Christ ang tanan nga mga sala. Bisag pa unbelievers, mas lalo pa ang mga believers, not for ours only, but for the sins of the whole world. Sins na in plural form, sins. Kaya lang ang ikaduhang klase sang forgiveness din sa mga unbelievers, dili nila ma-experiencehan ang forgiveness tungod kay wa sila ni tuo. In other words, nga dili ka ka-experience ang isa ka principle din nga. Dili ka maka-experience sa isa ka butang unless nga imo na siyang tuuhan. Kung dili mo tuuhan, dili yun ka nimo na siya ma-experience. Mao na nga ang salvation is by faith alone, in Christ alone. So, ang salvation is by faith. Kaya ang tanan nga katawhan, the mankind judicially were forgiven. Mao na nga dili isyu sa Dios ang sala. Sa Dios dili isyu ang sala. Sa kay Satan mao nang isyu, puros tanan tawag accuser, so gina-blame niya tanan sa mga ang sala nga ginahimo sa mga katawhan, particular sa mga believers. Kag ang problema lang din sa mga unbelievers, isa ka sala ang naa sa ilaha, ang dili pagtuo sa kay Jesus Christ. Halimbawa ning sa John chapter 16 verse 8 to 11, particular jud din sa verse 9 nga halimbawa sa verse 8, and when he come, ang balaan nga espiritu ang ginistorya na din he will reprove the world o convict the world of sin
and of righteousness, and of judgment. So, i-convict niya ang kalibutan sa usa lang kasala. Unsa nga sala ni? Kay remember nga ang tanan nga sala gibayaran na ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Pero isa ni kasala nga dili siya kumbaga pa meritable, dili siya maong nga walay epekto sa pagbayad ni Jesus Christ ang ato ang mga sala. Kaning verse 9, ano unsa klase nga sala? Sala sa dili pagtuo, because they believe not on me. Mao na klase nga sala. Kay tanan nga personal sins, so kani siya dili sa personal. Tanan nga personal sins, we're forgiven, we're judged dito kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross katong 30 AD. So kani siya nga sala, mao ang sala sa dili pagtuo. So dili siya na include sa ginatawag nga personal sins. So ang mga unbelievers, ang mga unbelievers ginapakasalan sila base sa ilahang good deeds dinha. Kay ngano man, kay kasagaran kag halos jud tanan ang mga unbelievers nag-earn sila, mao nang nakitabo sa kalibutan, nag-earn sila og good works in order to be saved. Og kana siya i-judge na siya sa great white throne judgment. Ug asa ang ilang good deeds, kay ibase man na siya sa good deeds ni Jesus Christ o kung sa ginatawag nga naa sa perfect righteousness of God, dili gid siya mag-equal, dili. So ang kumbaga pa ang naka-equal lang sa ginatawag nga perfect righteousness of God, mao ang gihimo ni Jesus Christ nga pag-offer niya sa iyang kaugalingon, sa iyang life as an offering sa mga sala, acceptable siya sa God the Father. Kay perfect siya nga ginatawag nga sacrifice, perfect siya nga sa pagbayad sa atong mga sala. Mao na nga acceptable siya sa God the Father, acceptable. Nga comparing sa good deed sa mga unbelievers nga dili acceptable to God the Father. So, ibase nato kan Jesus Christ nganong acceptable siya sa God the Father tungod kay wala siya old sin nature. Whereas nga sa ato kung i-offer na ato ang atong nga masave kita sa atong effort nga ginatawag nga good works, dili siya acceptable tungod kay nakita old sin nature. So gi-compare mo na siya sa Old Testament nga nga pag ano nila, pag halad nila sa ginatawag nga burnt offering o kung sin offering, naanyod sa ginatawag nga unblemished, kanang walay spot, walay defect, para madawat siya sa God the Father. Sa tuwa pa, kung naay diferensya ang ilang sin offering or burnt offering, dili siya acceptable to God the Father. Mao bitaw si John nagsulti nga, behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. Kay si Jesus Christ, gi-compare siya nga karniro nga halad, nga sacrifice para sa ato ang mga sala. So wala tay good deeds bisan magkinaunsa pa. Isa ka butang nga gipakita sa Dios pinagi sa mosaiklo ang para maka-offer sila o di ka ma-declare sila nga righteous kung ma-fulfill nila ang mosaiklo sa Israelites, sa Israel. Pero sa isa naman kabutang gihimo na sa Dios tungod kay para may balaan sa mga Israelite or sa tibuok katawan sa human race nga ang tao is makasasala o kinanglan naton og salvation, no?
Mao na nga si Jesus Christ ang ato ang Savior. Pinaagi sa iyaha. Kumbaga pa siyang halad para sa ato ang mga sala. No. So ang experiential forgiveness may tabo ni siya once nga isang katao mutuo kang Jesus Christ. Mao nang epekto sang pagtuo. Once nga tuuhan mo ang isa ka butang, nadyo na sa effect kay nituo ka. Halimbawa ni ron sa kuan kaning sa Galatia 3:26. Galatians 3:26. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Ikaw mahimo nga anak sa Dios pinaagi lang sa pagtuo dinha kang Jesus Christ. Wala na iwan pamagi nga mahimo ang usa ka tawo nga mangin anak sa Dios. Kag naa po ni pagtulunan nga kung anak ka sa Dios, then therefore manunubli ka, you are an heir. Na ka inheritance, no? Mao nang hitabo, anak ka sa Dios. So ang mga tumuluo sa Galatians kay sa Galacia man ni siya, kani mga Christians dinhi mao pud ni ang ilang pagtuo nga kag sa pamatuo ni Pablo nga kamo mga anak sa Dios pinagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Kaya remember, wala ta kakita pero and yet we believe. Mao nang pinaka-importante din na. Mao nang atong assurance, mao nang atong confidence. Mao nang pinaka-importante is the object of our faith. Now, sa mga believers kani para sa tuwa. Nainduwag yapong kaklase sang forgiveness sa tuwa. Ang una nga forgiveness sa tuwa is sa experiential is natawag siya nga force salvation. Forgiveness. Ang una. Kay ang ikaduha mao ang ato nga spiritual life nga forgiveness. Spiritual life. So nagkataon kita din ginatawag nga accurately dividing the word of truth. So dili tanan ra nga forgiveness as is lang nga forgiveness nga murag giisa na lang pakis na lang basta forgiveness na ana. So diri nato makita ang una nga forgiveness for salvation kag ang ikaduha nga forgiveness actually salvation nga na-experience na by sa nato experiential forgiveness and yet na ay padyoy duwa nga by experiential for salvation nga forgiveness kag for spiritual life, no? Kay kung sa English lang o Cebuano or Ilonggo unsa pa klase nga dialect aside sa Greek ang forgiveness is isa lang, pero sa Greek makita naton nga lahi siya kay kaning ginatawag nga salvation for forgiveness salvation nga forgiveness is karitsumay na siya sa Greek nga forgiveness o kaning sa spiritual life is affirmi siya. So lahi puro na forgiveness. Mao na nga ma-classify dahil nimo kung unsa siya klase nga forgiveness nga kung baga pa dili pasagad ba basta forgiveness murag ginataw na siya nga general term na lang forgiving tanan. Now so ang forgiveness ang ginatawag nga sa spiritual life mao na ginatawag nga confess mabitaw nga forgiveness ang ato ang ginatun-an kay kani siya is confession nga forgiveness. Confession. Pras ng 1 John 1:9, confession siya. So, dili siya repentance nga pag hinulsol, confess yun na siya. Kaya ang specific nga word dira is homologio. In other words, nga you cite, acknowledge, name it. No? Kana sa klase nga word nga confession. Tapos, ang Christian,
were forgiven is forgiven sa pag-confess niya sa iyang sala. Dili nga tawag nga repentance. Now, sa padayon ta. Hinumon nato nga ang tanan nato nga mga sala were judged dito kay Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Sa to pa, prior sa to ang ginatawag nga pag-believe kan Jesus Christ, ang ato ang sala we're forgiven na. Parehas gyapon sa ginatawag nga mga unbelievers nga wa pa sila ni believe, ang ilang sala na pasaylo na. So maupod sa to before sa atong pagtukan Jesus Christ, ang tanan natong nga sala sa to pa katong unbeliever pa kita, ang ato ang mga sala we're forgiven na. Kaya lang ni effect na siya the moment nga nag-believe kita kang Jesus Christ, ug mao nang ginatawag nga na-experience nato kana siya nga forgiveness nga sa pagtuo nga si Jesus Christ ni bayad sa atong mga sala o sa iyang persona nga siya Dios. Kay remember nga si Jesus Christ once and for all, kay isa lang to nahitabo katong 30 AD. Looking backward sa human history nga kita karon is 2022, og si Jesus Christ katong 30 AD siya nibayad sa ato ang mga sala, and yet we believe kag mauna ang nahitabo sa human history. Once and for all na, di na mausab ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala. Maog bitaw sa hitabo sa kay Tomas, sulti ni Jesus Christ. Blessed are those, bulahan katong mga nituo pero wala nakakita sa iya. Kay di naman na mabalik ang ginatawag nga historic Jesus. Historic Jesus nga magbayad sa atong mga sala, to confirm lang makita nato na siya ni bayad yun. Pero ginapamatud-an na ginatawag nga confirmation by God, the Holy Spirit, nga it is true. Kag naa ang record, bisan pa sa Google makita nato nga si Jesus Christ gi-crucify sa Roman Empire, during sa Roman Empire katong 30 AD. So sa ginatawag nga pre-salvation nga mga sala, no, na blotted out o na wipe out na siya tanan. Prasa karon sa Isaiah 43:25 nga sama gyapon dito sa katong ganiha unsa to nga verse. Isaiah 43:25. Yes, mao diay pareha sila. Isaiah 43:25. Even I am he who blots out your sins for my own sake, and I will not remember your sins. So dili na paghinumon sa Dios ang mga sala, ang inyuhang mga sala. Kay isa na kapamaagi nga dili maghinumdum ang Dios sa mga sala, tungod kay ang Dios is holy. Sa iyang pagkabalaan, wala na siya nag-atungkay kumbaga pa sa mga negative side sa human history or whatsoever man sa iya nga dina sa iya jud nga pamaagi. Wala na siya nagpansin ni anan. Mo na sulti nga it is impossible for God to lie, no, or to make sins. No, imposible na sa Dios kay siya is holy. Pero on the other hand, sa kay Satan, imposible sa kay Satan ang maghatag o kung magsulti o kamaturan. Puros na tanan lies sa kay Satan. So, mao na negative. Sa Dios siya positive. So, na-blotted out na tanan sa pre-salvation sins. Pero, kay we are talking about believers, kaning affirme sa spiritual life o kung sa confession nga forgiveness, sa
nga ang forgiveness dira is aphiemi, kana siya ma-blotted out na siya once nga we confess our sins. Mawala na siya. So, ang pag-picture nato niya na talking about believers, halimbawa, mao ning mga believers. Subong nga ang Diyos, nga si Jesus Christ ni bayad sa atong mga sala. And yet, nagakommit kita sang sala dinhi. Angay, dapat yun, i-confess siya. No, ginatawag nga by experiential. By experience nga forgiveness. I-confess na siya, dili repentance, kundi i-confess. Meaning to say nga, kanang isugid o i-acknowledge, name it, cite, nga pagsulti ni mo nga halimbawa, Father, nabutbut ko. O, erase na siya, i-blot out na siya, i-blot out siya sa Diyos. Father, unsa pa nga sala, mo ni nga sala, o nagkawat ko, or something, or somewhat, forgiven na sa Diyos. Kay ngano man, tungod kay ang ato ang mga sala o ang sala sa believer dito na kan Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So gi-confirm lang na sang usa ka magtotoo kana nga sada iyang ginhimo sa sana nga time nga sa pagpamatuod nga kana siya nabayaran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Mao nang buti pasabot sa natawag forgiveness nga aphiemi nga sa pag-confess og mga sala. Kay kung dili po siya i-confess, mo nang lisod nga sa atong mga prayers, the Lord will not hear us pag hindi siya na-confess. At the same time, mahimo ang believer nga karnal. Kay nag-operate kita nga mga believers through the power of God the Holy Spirit. So ma-quench nato ang Holy Spirit. In other words, nga mapalong ang pagpadasig sang balang espiritu sa ato ang spiritual life nga asa nga naa kita sa atong ginatawag nga old sin nature, or ginasulti din nga mag-grieve nato ang Holy Spirit tungod kay naa kita sa atong ginatawag nga personal sins. So dapat mawala na siya by confession. Isugid mao na kita mag-operate sa tuang Christian life. So courage sumay ang ang kaning forgiveness o aphiemi ang ginatawag nga forgiveness sa confession o on ginatawag nga para sa atong spiritual life. So dili basta-basta ang ato ang Christian life. Dili siya basta-basta. So kung Christian ka nga sige lang sulti nga Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, blasphemy na sa kay Jesus Christ. Kay ngano man, tungod kay si Jesus Christ nagbayad na sang ato ang mga sala, tanan nato nga mga sala. So kung tanaw nato sa human viewpoint, ang tao jud mangayo jud sa pasaylo. At to make sure nga sa iya nga pamagi o kung sa tawhanon nga pamagi, forgiven siya sang Diyos Amahan. Pero not knowing nga ang tanan nga sala gibayaran na ni Jesus kasi ibabaw sa cross. Dapat mauna ang pagtuon sa ginatawag nga mga biblical concept nga maghulon jud ka sa imong ginatuohan. Dili nga pagtuon ani paghuman wala lang. Dapat ma-hold on jud ka. Sa unsa nga pamaagi nga maka-hold on ka? By believing para maaplika sa atong kinabuhi og unsa ang dapat nga angay nga mag-operate kita sa atong Christian way of life. O paras lang karon na pagluto sa para sa ning banana cake. Pagluto niya na sa ingredients, para sabi kay okay, bisa kay Bibi, kay Jubilo. Pagluto ana para
makaluto ka angay jud sa unsa nga ingredients kag process, naa na sa imong utak. Mao na imong gituuhan eh. So ni hold ka din na. Gigunitan jud na nimo nga mao na siyang ang proseso, mao na siyang ingredients. Or else kung dili nimo tuuhan, dili nimo ma-apply sa imong pagluto. So maka-apply ka lang nga mahinumduman nimo kung imong ginatuha nga mao na ang the right way to cook cassava cake. Bisan pa sudan o unsa. Munang pagtuon. So, ang karitsumay makita po ni sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Verse 13 to 14. Kaning sa ubos na ako nga gisulat diri sa King James. Nagasulti siya, and when we were dead in your transgressions and the circumcisions of your flesh, He made you altogether with Him, having forgiven. Subot na sabot, before salvation. So, kaning forgiven din dili ni siya after salvation. Kaya nga naman, kani siya is karitsumay sa Greek. So, kana ka mag unsa di kanang ang distinction sa paggamit nimo sa forgiveness, having forgiven us all our transgressions. So tanan forgiven ang ato nga transgressions, kani tanan nato nga sala tuwa kan Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Walay exemption, tanan nga sala, walay nahabilin. So, having counseled out the certificate of debts consisting of decrees. So, kanisang decrees, mauning ato ang mga sala nga nahimo sa ginatawag nga human history against us, which were hostile to us. He has taken it out of the way and nailed it to the cross. Ang mga sala naton tuanan sa iya sa ibabaw sa cross. Nailed it to the cross. Mao na nga we are not slaves to sin. No. We are released from the power of sin. Nahilway na kita sa gahom sang sala. Mao na ato mag-operate kita sa atong Christian way of life, sa atong pagka-Kristiyanon. Kaysa ginatawag nga eternity, we are released from the presence of sin. Sa tuwa pa, kuhaon niya ning old sin nature sa tuwa, kay isda niya maning ato ang mortal bodies o kon corrupt nga lawas sa incorruptible. Pag-isdan man niya, mao na nga ma-release kita from the presence of sin. Pero right now, we are released from the power of sin. So it is for freedom that Christ set us free. Free from the power of sin. Mao nang dako nga chance sa ato ang mga Christians. Kay di kita nagaman sa old sin nature. Pero sa mga unbelievers, kay experientially dili sila maka-experience sa forgiveness of sins. Ulipon jud sila sa old sin nature. So sa ato alam mga Christians nga dili kita makahimo og sala in the sight of God. Pero sa mga unbelievers, sa mata sa Dios, puros tanana sala ang inang ginahimo. Bisag pa how good they are nga ipakita sa katawan. Tungod kay kana siya is human good. Under sa power of the old sin nature. Pero sa silingan maayo walay problema kana nga righteousness. Pero unsa na sa klaseng righteousness sa Dios? Relative righteousness.
Dili siya perfect righteousness. Nagaistorya kita bangin ni sa Dios. Relative righteousness, kay sa pikas siningan maayo ka, pero sa pikas dili. Kay remember kita nga mga believers of the Lord Jesus Christ, we have the righteousness of God, the perfect righteousness of God. We have the eternal life, that which is the life of God, kag we have the righteousness of God, which is perfect righteousness. So ikaduha nga ginatawag nga forgiveness para na sa tuang spiritual life nga sa pagpadayon of keeping on moving on to be like Christ, of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mao ni sa atong spiritual life dapat mag-grow kita to maturity by learning kani infant pa man din babes in Christ. After salvation, dapat mag-grow kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ by learning Bible doctrine plus faith equals application. So ang basihan yun nato mao ang biblical truths, Bible truths. So mao na nga nagagamit kita kung maghimo og sala, pero as possible unta mao ang paggamit sa Operation Cry nga meaning to say kanang cry ba nga acronym siya, cry, meaning to say nga knowing that we are not slaves to sin, tapos reckoning nga consider nga dead to sin but alive unto God, kag yielded to God the Holy Spirit. Kung how long kita magstay din ha, yielded to God the Holy Spirit, yara permi sa pag-submit sa balaan nga espiritu. Pero kung makahimo og sala, mao ni sa atong spiritual life, sa atong growth, mao ang paggamit sa 1 John 1:9 nga mao ang ginatawag nga second forgiveness o post forgiveness nga 1 John 1:9, 1 John 1:9 nga forgiveness. 1 John 1:9. Law kabalo kung unsa ni siya nga version, kay ang nasulat dinhi sa kuha is, if we acknowledge our sins, personal sins na siya, kag kana siya is in plural form, He is faithful and righteous to forgive. Forgive is afimi, as our sins. As. So sa to pa kani siya sa mga believers, kay tungod sa as tungod kay apel diri si Jan, we apel si Jan, so believer na ni si Jan. Forgive us our sins and to purify us from all wrongdoing. Munang buti pasabot, bot si ganon. Okay, so kung dinita sa King James, kato sa tadi sa King James 1:9, nag-isgot sa dini nga, if we confess our sins. So ang confession dinhi is same gyapon sa acknowledge, no? Kay bot pasabot sang ginatawag nga homology o confess is acknowledge or cite or name it sang sala, mga sala. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero ang warning ni ani sa 1 John 1:9, kani siya dili ni siya license to sin. Kani siya is license to serve. Kay never ka makaserve sa Ginoo kung naay sin nga nagababag. Never jud. Mao nang sulti ni Jan nga we must worship Him in spirit and in truth. Naa ka always yielded to God the Holy Spirit sa pagdagway. Kani natawag nga the cross and the two circle. Sa salvation la problema, we are in Christ. Sa upper na circle. Pero diri sa bottom circle, mao ning problema. Once nga dili ka in the sphere of God the Holy Spirit or in fellowship to God the Holy Spirit, nga naa sa old sin nature, never ang believer nga maka-worship sa Diyos
We must worship Him in spirit and in truth. Dapat magamit siya sa 1 John 1:9 kung naa siya sa old sin nature. Kag yielded to God the Holy Spirit. Pag-confess sa 1 John 1:9, dapat yielded siya sa God the Holy Spirit. Mag-submit to God the Holy Spirit. Nga naa siya in fellowship to God the Holy Spirit. Kay once nga after sa ginatawag nga confession, neutral ang believer din na. Dapat mo decide yun kita nga naa kita yielded to God the Holy Spirit. Mao na nga we must worship Him in spirit kag naay truth, Bible, doctrine. So sa pagdagway ni ana, another na pong illustration, sa salvation la problema, phase 1. Pero sa phase 2, dapat na naa kita sa truth. Meaning to say nga naa-joy Bible doctrine. Kay never nga mag-grow ang isa ka believer kung wala siya'y doktrina sa iyang kasing-kasing, sa iyang kinabuhi. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Bagtong kitag sanctification, natawag nga experience sanctification, sanctify them in thy truth. Unsa nga truth? Thy word is truth. Wala na uban nga truth, hindi ang pulong lang yun sa, o kung pinagira yun sa pulong sa Diyos, din na ang truth. So sa post-salvation nga forgiveness sa atong Christian life for spiritual growth nga forgiveness, mauni siya ang nagatap na ba, nagapugong sa epekto sang sala. Kay dapat naa kita nag-operate always sa gahom sang balaan nga espiritu. Kay di man ta mag-grow sa ato ang effort, sa ato ang pamaagi. No, dili. Kag remember, we are alien sa nianing kalibutan. Ang atong citizenship is in heaven. Sa to pa, kung unsa man ang naa sa kalibutan sa ginatawag nga cosmos, against yun na siya sa Diyos. So naa kita sa battlefield, sa pakig-away pirmi. Unsa man atong ilaban sa pakig-away nga naa kita sa ginatawag nga system of the world. Pagtulunan, maura na ang atong armas is the Word of God. Dunduman katong ginatawag nga the armor of God nga ang first niya na is the belt of truth. Mao yun ang basic truth. Pero ang ending truth gihapon, which is the Word of God. The sword nga iya sa bala nga espiritu, which is the Word of God. So ang starting point sa atong Christian life nga isulob sa armor of God, kanang belt of truth. Kung walay belt of truth, dili ka maka-operate sa imuhang pagkasundalo, dili. Kay dili makita sa imuha ang ginatawag nga breastplate of righteousness. Kay dra man nakahok sa belt of truth ang breastplate of righteousness. Nagigamit ni Pablo ang kaning paraphernalia sang nga soldier nga iya sang Roman Empire. Amot lang sa uban nga kasoldaduhan during sa Roman Empire, kung unsa ang paggamit nila sa ilang mga paraphernalia sa pagka-soldier. Kay kada empire, kada nasod o kada lahi nga sundalo, lahi na ilang mga gamit. Para sa karon, soldier sa Syria or soldier sa Saudi Arabia, sa Babylon, lahi na klaseng ilang mga armas paggamit. Og during sa Roman Empire, ang pinaka-effective yun nga galamiton sa nga sundalo, iya sang Roman Empire. Unsa man lang na ilang sword, bubo man lang na. Pero makamaneuver ka. Kag tuigid siya. Lahi sa uban nga tag-as kayo ilang nga sword. Tag pila, isa, duha ka dupa kay pagbira ko no ana layo, daghan ko no maigo. Pero pagbalik madelay siya. Whereas nga sa Roman Empire, ang pagmaneuver dili ka ma-outbalance sa sword nila. At the same time sa ilang nga shield. Kag sa paggamit sa ilang nga ginatawag nga
armor. So mao nang gigamit ni Pablo. So mao po na ka-effective sa ato ang natawag nga Christian life, ang ginatawag nga belt of truth, kag the sword which is the word of God. Nga paggamit nimo nato ana sa ginatawag nga the sword which is from the Holy Spirit or of the Holy Spirit, dili mo out balance ang atong Christian life. Dili. So mao po nang atong kinabuhi, dili kita ma-out balance sa atong Christian life. Mo na nga pinakalisod ra nga if even nga naisin, tapos kung magprolong ang atong lifestyle din na mo na pinakadelikado, dili na carnal kundi reversionistic na siya, di na madutlan sa pulong sa Dios. So ang una nga forgiveness diri nagapadayag sa atong pagkinabuhi sa eternal state sa resurrected body. Kaning una nga forgiveness sa salvation. Siyempre pag save, unsang tumong eternity sa heaven, eternal. Kay kaning ikaduha nga forgiveness para ni sa tuang spiritual life o afime kaniday afime para sa tuang spiritual life, para mag-grow kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So kaning unang napol nga forgiveness para sa ginatawag nga salvation sa atong eternity, mahitabo lang ni at the moment nga kita magtuo kan Jesus Christ. Ang una nga forgiveness nga ginatawag nga ma-experience nato at the moment we believe the Lord Jesus Christ. So may relasyon siya sa ginatawag nga point of time kung kano sa kita nag-believe kang Jesus Christ. Pero kini ikaduha nga forgiveness, may relasyon niya sa eternity nga sa atong spiritual life, nga sa pag-grow nato, nga remember sa atong Christian life walay equality, hindi kita nagkaparehas kag unsang degree ang imong status karon sa imuhang spiritual life. Base sa Bible doctrine nga imong natun-an og imong ginatuohan, dira nagabase sa tuwa pa pag-abot diay sa langit nga depende sa imong reward. Wala equality, wala. Sama po na sa tuang physical nga pagtubo, kung asa ka nga stages, halimbawa sa mentally man o physically. So mao na nga sa atong spiritual life, walay magkaparehas. Kung na may mahitabo, talagsa po siguro kayo, no? Kay out of millions, o unsa ba? Pero mula na, di magkaparehas tanan, no? Talking about mga natawag mga general nga statement, di magkaparehas, nagkalaylay yun, depende sa ato nga spiritual life. Og tanan ni siya nga forgiveness, nabase ni siya sa work ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Tanan nga forgiveness dito, tanan, judicially man o experientially, pre-salvation, free forgiveness, pre-salvation o post-salvation. Kaya siyempre, pre din PRE din kag sa post mao ni after sa atong salvation. Tanan dito na kang Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Sa to pa dako dayang epekto, di lang to basta-basta ang ginimo ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Nga sa paguna-una nga wala na, gilansya siya sa cross, no, namatay, pero daghan da ito siya kaayong importansya nga mga significance, no, sa pagbayan niya sa atuang mga sala. So naitabo na katong 30 AD. 30 AD. Kaya ginasulti nga 2000 years ago. 2,000 years kung 30 AD. Karon is 2022. Og ang paggamit sa 1 John 9
nga asa nga post salvation nga forgiveness. Mao na ang pag-exercise sa atong priesthood. Remember nga kita tanan nga mga believers are priest tungod kay naga-pray kita o naga-communicate kita sa Dios directly na. So babae man or lalaki, bata man, meaning to say nga 30 years old below kag samot na kun above, priest kita. As long nga believer ka, Christian ka, as of now, priest kita. Kaya ang priest manggol sa Old Testament, ginatawag ng mga Levites, mga 30 manggol ang ilang edad bago sila ma-qualify nga mahimo sila nga priest, mga 30 years old. So sa tuwa pa kung magbilo 30, dili pwede sa unang nga panahon. Pero once nga anak ka na sa Diyos, bisan pa 15 years old ka, makapractice ka na sa imong priesthood, ginatawag nga imong privacy na sa pag-communicate sa Diyos. So sa paggamit sa atong priesthood para sa ginatawag nga acknowledgement o kung pag-admit, citing, naming our sins to God, amo na nga makaampo kita sa sinang a privilege nga sa pag-communicate dira sa God the Father. So without emotion, without crying, o kung unsa man klase nga mapaghangyo di na nga Ginoo pasalayan ko sa akong masala. No, dili. Kung dili nga sa pagsugid, acknowledge, cite, name it, no. Naming our sins. Maura na. That's it. Kay mao na sa Bible. No, sama ra ko na nga sa Hebrews nga it is appointed for a man once to die, after death judgment. Ang uban gasulti pa nga, oy nakita ko pa siya 3 days pa, 3 days after siyang kamatayon, nakita ko pa siya. Asa man na imong tuuhan? Kana imong nakita o ang biblical viewpoint nga nagasulti nga after death judgment? Judgment to the point nga kung believer siya palangit, kung dili impierno. Tapos wala na siya din sa ibabaw sa kalibutan. Wala na. So kung may nagasulti nga nakita niya, deception na, dili na tinuod. Kaya ang Bible jud mao ang tinuod. Mo nang warning nga don't let your experience interpret the Bible, but let the Bible interpret your experience. Kay biblical base man ka ta. So basihan jud nimong Bible. So kato sa deception to. Unsa man to pasabot? Iya to sa mga demons nga nagpakita, nagpadagway sa imong parinting nga naapas ang iyang kaluluwa daw din sa ibabaw sa kalibutan. Pero nagatuo ko nga sa mga believers, sa mga tinuod nga Christian, dili na magpakita. Dito na siya nagpakita sa mga unbelievers. So, ang pag-acknowledge sa atong mga sala sa mga believers, wala ilabot ang atong ginatawag nga human works. Pares nang magpenitensya o kon public confession. Sus, pares nang akong igsuon no, kay nakasala siya. Abi mo unsang gihimo siya sa church, gipa-confess siya publicly sa tubangan sa congregation. Dili imo na privacy sa Dios ug sa imo nga ikaw nga believer ka. Gipa-confess siya. Hindi pwede na. Unsa day sulti sa 1 John 1:9, if we confess our sins, asa ka mag-confess? Asa mo na i-acknowledge? Sa Dios, He's just open to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. To cleanse us sa atong mga sala nga gisugid kanang gisulti. Gi-confess and all unrighteousness, katong di na nato mahinungduman nga mga sala. Appeal na to. Hindi naman kay hinungdum sa kadaghan sa gihimo. Appeal na. Kay ngano man, tungod kay gibayran na ni Jesus kasi ibabaw sa cross. Ang sala nga before ug ang sala nga after sa cross. Kuan, mo forgiveness nga pre-forgiveness kag post-forgiveness.
O wala na ginatawag nga mga unsa na may silot pa sa pamaagi sang iglesia? Di na, wala. Ang uban pod kanang mga promise nga sudon naman ko kaning ginahimo bitaw kanang New Year god. Alang December 31 ana. Tapos gabi New Year pagkaugma January 1 unsang ginahimo kasagaran? Magbutang og isugid ang iyang mga sala dito sa papel tapos sunugon ng mga ritual ba ana nga di na himuon wa lang gihapon na kay tungod kay dili na siya mao dili siya tinuod. So walay dugang sa unsa man nga pamagi sa paggamit sa ginatawag nga pagsugid or pag-admit sa ato ang mga sala para recovery sa atong fellowship din sa Dios. Walay dugang na isugid ra jud. Kay kana siya nagabase siya o kung nagadepende siya sa gihimo ni Jesus Christ sa ibabaw sa krus, dili sa tuwa nga pamagi, dili. So kung sa paggamit nga sa pag-acknowledge sa atong mga sala sa ginatawag nga post salvation, since na ay tapos mag-yield to God the Holy Spirit, na ay restoration sa ato ang ginatawag nga spiritual life. Nga subong ang Dios forgives us sa ato ang mga na hinumduman nga mga sala ug sa dili na hinduman nga mga sala, kag mag-yield to God the Holy Spirit. Ang ginatawag lang nga kaning ignorance sa pulong sa Dios ba, ang pagka-ignorance ngabot pasabot is unwillingness to think. Kaya ang Diyos di na siya nagadawat og mga ginatawag nga mga reasons. No, dili, wala. Mao na nga dapat ang tumulo na ay ginatawag nga willingness jud sa pagtuon. Willingness. Kaya ang Diyos, sa Diyos nga pamagi, gihimo na niya ang tanan. So walay ginatawag nga unsa man klase nga kategorya sa iyang mga sala. Kung unsa man ka dako nga mga sala, dili na makawala sa ato ang ginatawag nga kaluwasan, kay we are eternally secured. Once saved, always saved. Kaya lang na ginatawag nga pagdisiplina ang Diyos. Na ginatawag nga disiplina ang Diyos tungod kay kabahin na kita sa pamilya sang Diyos. Mao na nga may disiplina. Well, sa tuwa pa, sa pikas nga bahin, kung mawala ang kaluwasan sa usa ka believer, which is not, kung mawala sa paghimo og sala, tapos wala naka-confess, ngano nga disiplinahon niya man ka? No, dili. Ginadisiplina kita sa Diyos tungod kay anak ka na sa Diyos hangtod sa hangtod. Anak ka na sa Diyos hangtod sa hangtod. So, matunan nato na siya sa ginatawag nga mga tenses o sa Greek tense, no, sa eternal security of the believer, no, nga kaisa ka lang mo to, anak ka na sa Diyos hangtod sa hangtod. Unsa man di ay ginatawag nga kanang pasanglan sa ato ang sa paghimo og sala sa atong personal sins. Napabay kita pasanglan uban? Wala na. Ang ato adyon nga desisyon amo ang angay nato nga sad-an. Ang ato ang desisyon sa tuwa pang atong sarili jud. Kaya ang design sa Diyos sa aton after salvation, dapat mag-grow kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Dali mag-grow jud kita.
Mao jud na. Do sama ko na sa tao pod. Paras kay nimo niyo. Ang normal sa tao, pag anak, mutubo jud, di mo na mapunggan ba, mutubo jud na siya. Physically man o kon mentally. Di mo na siya magpabilin mentally sa iyang pagkabata nga huna-huna. Bisag pa autistic siya, may development yun na. Kabalo, kita mo, pati cellphone. Naadyo na development. So, dili pwede nga magpabilin kita nga ang una-una. No, mentally, bata lang. So, magagrow yun. Mao na nga, we are responsible sa ato ang decision yun. Muna nga ang sad-an o kung ang culprit in personal sense is the volition of individual believers. We are responsible. Full responsibility sa atong mga desisyon, sa atong mga pagpili. Tanan, pati sa paghimo og sala. Sila nga, ignorante man ko ana, wala mo kay balo ana, no? Responsibilidad gyapon nato na. Mao na nga dapat mag-grow jud kita in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya ngano man ang personal sense, mao na ang magaguba sa atong spiritual life. Di kita makapurso sa ato ang spiritual life nga sa pag-grow. Dili. So may stagnant yun. Now, ang isa kabutang niya ni mao ni ang batok sa ginatawag nga sa paggamit sang 1 John 1:9 mao ang pag-deny sa ginatawag nga post-salvation sinning. Kaya na mag-iubang nga pagtulunan nga once nga mag-believe ka na daw kay Jesus Christ, sa tuwa pa nahimo ka na nga Christian, kabahin ka na sa pamilya sa Dios, ma-eradicate o kanang mawala ang old sin nature sa tuwa. Og ang naa lang sa tuwa mao ang indwelling sang God the Holy Spirit. Mao na ang sa ubang nga pagtulunan. Pero sa tuwa, bisan pa karon nga anak ka na sa Dios, Christian ka na kanay indwelling sang Holy Spirit, silyado ka na sang Holy Spirit, pero naapagyapon ng old sin nature sa tuwa. Mao na nga gi-recognize kina ni Pablo sa Romans chapter 7. Mao na usay ang isa ka believer once nga maghimo siya og sala, yielded siya sa old sin nature. Pero once nga dili siya maghimo og sala, yielded siya sa God the Holy Spirit. Og alive siya unto God. So, magusto kita sa hindi naagyapon kita yung old sin nature. Makita nato ni sa 1 John chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8. If we say that we have no sin, sa tuwa pa wala kita yung old sin nature, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Kaning singular diri nga sin, old sin nature ni siya. Buto sabot nga, still we have the old sin nature. Mao na nga sa verse 9, if we acknowledge our sins, mao ning resulta sang old sin nature. Kag sa verse 10, mao ni siyang personal sins. Nga nagasulti nga, if we say that we have not sinned, wala na kahimog sala, we make him a liar and his word is not in us. So may posibilidad nga ang isang ka believer makahimo og sala kung naa jud say old sin nature. So ang verse 8 nagaisgot og old sin nature, magusto kitag sa dili, mao nang naga-fight sa tuwa sa ato ang kaugalingon. Mao na dapat yielded kita always to God the Holy Spirit. Nga mo na nga sa verse 10, if we say that we have not sinned, kinsa bang wala na kahimog sala, we make him a liar, his word is not in us. Kay prior pa sa atong Christian life, naayod tayo, nahimo nga sala.
So, ang pag-deny sa ginatawag nga post-salvation sinning is the denial sa ginatawag nga mga hitabo sa post-salvation experience. Kay bisan na Christian kita, halong gyapon kita. O bitaw nga ang Christianity dili siya basta-basta. Lalo sa ginatawag nga sin of liberty, mo nang pinakakuyaw. Kag ang kuyaw pa jud ang sin of omission. In other words nga, wa kita nagasunod sa protocol plan of God nga mag-grow kita jud sa ato ang Christian life. Kay after salvation dapat ang isa ka believer mag-grow jud. So sila nga wala dili mag-grow kung save sila, naa jud ang sala sa ginatawag nga sin of omission. So bakit na ginatawag po ignorance kay ano man, kaya wala man sila nakamatikod, dapat ibalaan jud nila nga angay jud nga magtubo sila. So nagka-sacrifice sila sa ilang Christian life. Kaya ang Christian life dili siya by emotion, nagatuon kita diri by knowledge, wisdom sa kamatuoran. Okay, so mula na itong pagkatunan karon. Sige, mag-pray ta, no? Salamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong para sa among kayuhan. Salamat yun sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit. Bisan Ginoo ginatawag kanay ginatawag nga mga repetition of teachings pero sa pagpaligon ni of knowing Ginoo, sa mga pag understanding Ginoo sa mga pagtulunan o buhat to believe kag dugang pa jud Ginoo nga mga ideas ug dugang pa Ginoo mga pag-ihibalo sa mga pagtulunan kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Gani sa imong grasya sa imong pamagi ginapaslapan tanan sa imong gyapon nga nasalig inagis ka lang Jesus Christ. Amen.